Pilipinas? Isa lang yan sa mga bansang panturista na mura. Wala akong matututunan dyan. Ang mga salitang minsan kong sinabi sa isang live na palabas ay naging pinto na naghatid sa akin sa katotohanang nagpakilabot sa buong propesyon ko. Ako si Jiang Yihan, isang tagapagbalita ng ekonomiya mula sa Beijing, sikat sa aking direktang kritisismo at buong pusong naniniwala na ang Pilipinas ay masyadong paurong para maihambing sa mainland. Nang araw na iyon, tinanong ako ng direktor kung ano ang susunod na paksa. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Marami na akong napag-usapan tungkol sa Pilipinas. Ngunit hindi pa ako nakatapak sa lupain nito kahit isang beses. Ipinahayag ko sa buong bansa na pupunta ako upang ibunyag ang nakatagong katotohanan ng ekonomiya ng Pilipinas. Naghiyawan ang mga tao sa suporta. Ako ay may kumpiyansa. Hindi alam na sa sandaling lumapag ang eroplano sa NAIA, ang buong pananaw sa mundo na aking pinanghawakan sa buong buhay ko ay tahimik na guguho. Nang tuluyan ng lumapag ang eroplano sa NAIA, inakala ko na makikita ko ang isang masikip na paliparan, maririnig ang hiyawan ng mga tao at makikita ang mga empleyadong mukhang inip tulad ng maraming video sa internet na madalas ipakita. Ngunit sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, ang una kong narinig ay hindi ang ingay, kundi ang malambing na anunsyo sa 3 wika at ang tamang lamig ng aircon, hindi masyadong malamig. Lumabas ako ayon sa mga karatula at tumingala sa matayog na arko ng kisame ng terminal. Ang malinaw na salamin ay nagre-reflect sa mahinang sikat ng araw sa hapon. Ang mga kurbadang linya ng bakal ay parang pakpak ng mga mitolohikal na nilalang, pinagsama sa mga lokal na disenyo na nakita ko lang sa mga dokumentaryo. Lahat ay tila maayos at may kahulugan. Hindi basta-basta o nagkataon lang, tulad ng sinabi ko sa palabas. Sa immigration counter, naghanda ako na pumila ng halos 1 oras tulad ng sa ilang paliparan sa kalapit na bansa. Ngunit ang pila ay tuloy-tuloy na umusad ng maayos at tahimik. May mga opisyales na naglalakad, may hawak na karatula sa Ingles at Tsino na tumutulong sa pagtuturo ng tamang lane para sa iba't ibang uri ng pasaporte. Ang e-travel system ay gumana ng nakakagulat na mabilis. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumukas ang berdeng ilaw ng gate at pumasok ako. Isang babaeng opisyal sa maitim na asul na uniforme ang bahagyang bumati at ngumiti. Ang kanyang ngiti ay hindi sa pilitan o dahil sa patakaran, kundi tila likas na sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Halos masabi ko, ito ba talaga ang bansang tinawag kong murang panturista at walang pamantayan? Ang mga bagahe ay maayos na inilabas sa conveyor belt. Walang nagtutulakan o nagsisingitan, kahit na may mga pasahero mula sa iba't ibang flight. Ang mga karatula patungo sa taxi, tren at bus ay malinaw na nakasulat sa Filipino, Ingles at Tsino. Nakita ko ang mga simbolo ng LRT at MRT na magkakasama sa isang karatula. Sa isip ko, hindi ko maiwasang ihambing ito sa ilang lugar sa aking sariling bansa kung saan ang mga bisita ay kailangan pang magbukas ng translation app at maglakad ng nalilito. Pinili kong sumakay ng taxi dahil gusto kong marinig kung paano magsalita ang driver tungkol sa sarili niyang bansa. Isang nasa edad na lalaki, nakasuot ng kupas na polo shirt, ang lumingon at ngumiti sa akin at nagtanong sa Ingles na may halong ilang salitang Tsino. Mula po kayo sa mainland, sir? Bahagya akong natigilan. Oo, mula Beijing. Tumango siya na tila sanay na. Marami po ngayong Chinese ang pumupunta rito, maging para magbakasyon o magtrabaho, lalo na sa Makati at BGC. Medyo traffic lang po, pero makakarating din tayo. Huwag po kayong magmadali. Ang mga salitang, huwag po kayong magmadali, ay tila sampal sa mukha ng bilis ng buhay na nakasanayan ko, kung saan laging bilisan pa, higit pa. Dahan-dahang umusad ang sasakyan sa expressway. Tumitingin ako sa labas ng bintana. Nakita ang malawak na kalangitan, matataas na gusali na may matatalim na linya, malalaking tulay, at mga riles ng tren na nakasabit sa itaas ng kalsada. Sa malayo, tahimik na dumadaan ang makulay na tren ng LRT nang walang anumang usok. Ito ba ang lungsod na puno ng magugulong motorsiklo? Siyempre, may mga motorsiklo, ngunit hindi ito ang walang direksyong kaguluhan na naisip ko. May kaguluhan sa antas ng isang malaking lungsod, ngunit may sarili itong ritmo, tulad ng tunog ng tambol sa isang parada, kung saan alam ng lahat kung kailan aabante. Lumiko kami patungo sa Makati. Ang mga karatula ng restaurant, cafe, klinika, co-working space ay nakahanay sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang mga kabataan ay nakasuot ng modernong damit
May hawak na kape o nakasabit ang laptop bag. Ang init ay napapawi ng anino ng matataas na gusali at mga puno na nakatanim sa gilid ng kalsada. Hindi ko maiwasang isipin na kung tatanggalin ang mga karatula sa Filipino, ang lugar na ito ay maaaring maging anumang distrito sa isang maunlad na bansa. Matapos mag-check-in sa hotel, nagpasya akong hindi na magpahinga kundi lumabas agad upang mag-explore. Dinala ako ng mapa sa aking telepono sa isang cafe na inirekomenda bilang paboritong lugar ng mga freelancer malapit sa istasyon ng tren. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang amoy ng kape. Naghanda ako sa malakas na musika at ingay ng mga customer, ngunit ang tanging ingay sa loob ay ang mahinang tunog ng keyboard na sinasabayan ng tunog ng paggiling ng kape. Bumati ang empleyado ng may ngiti, "Hello po," at agad itong inilipat sa Ingles, "May I?" Bago niya pa makita ang pag-aalinlangan sa aking mukha, kinuha niya ang isa pang menu. Ito po ay may Filipino, English at Chinese para po mas madali. Tahimik akong nagbasa ng menu. Sa loob ko, hindi ako tahimik. Sa aking malaking lungsod, ipinagmamalaki namin na kami ang sentro ng mundo, ngunit sa ganitong maliliit na tindahan, mahirap makahanap ng menu sa 3 wika. Nag-order ako ng kape at umupo sa tabi ng bintana. Sa kabilang mesa, may grupo ng 3 o 4 na kabataang Pilipino na nag-uusap tungkol sa isang bagong platform, mga user mula sa Malaysia at data mula sa Singapore. Isa sa kanila ay nagbukas ng malaking presentation deck. Ang isa naman ay kumukuha ng notes sa Ingles na may halong Filipino, walang malakas na tawanan o walang saysay na paggamit ng telepono. Lahat ay tila gumagawa ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Tahimik akong sumisimsim ng kape, nakatingin sa larawan sa pamamagitan ng mainit na singaw sa aking baso. Ang aking mga salita sa nakaraang palabas, "Ang Pilipinas ay puro murang turismo lang," ay umalingaw-ngaw tulad ng echo sa isang tunel. Sinubukan kong sabihin sa sarili ko na ito ay bahagi lamang at mayroon namang modernong bahagi ang bawat lungsod. Ngunit sa kaibuturan, alam kong may isang bagay na nagsisimulang magbago. Kinagabihan, nakasandal ako sa bintana ng aking kwarto sa 20 palapag, nakatanaw sa mga ilaw ng sasakyan na dahan-dahang gumagalaw. Ang ilaw mula sa mga restaurant at dumadaang tren ay parang mga linya ng ilaw sa hating gabi sa Maynila. Hindi ito mukhang lungsod na bumabagsak ang ekonomiya tulad ng madalas naming sabihin sa studio. Sinabi ko sa sarili ko na masyado pang maaga para maghinuha. Bukas, titingnan ko ulit. Baka may madilim na panig na kawili-wili para sa balita na lalabas upang may maibalita ako. Ngunit nang tumalikod ako mula sa bintana, nanatili ang isang kakaibang pakiramdam sa aking dibdib, tulad ng isang maliit na bitak na lumitaw sa pader ng aking kumpiyansa sa unang pagkakataon. Kinabukasan ng umaga, hindi pa gising na gising ang Maynila, ngunit nagsisimula nang marinig ang tunog ng mga sasakyan sa kalsada. Nagising ako bago pa mag-alarm, kahit na hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Ang larawan ng lungsod mula sa bintana ay paulit-ulit pa rin sa aking isip. Nagpasya akong bumaba upang maghanap ng isa pang coffee shop malapit sa hotel. Nilalayon kong umupo at planuhin ng maayos ang aking schedule ng panayam para sa susunod na araw. Baka ang pagtuon muli sa mga numero ng ekonomiya ay makatulong sa akin na huwag pansinin ang kakaibang pakiramdam sa aking puso. Ang coffee shop ngayong umaga ay malapit sa Asenso Junction. Simple ang signage sa harap ng tindahan, ngunit pagbukas ng pinto, isang kakaibang mundo ang bumungad. Malinis na mga mesa ng kahoy ang nakahanay. Ang mga saksakan ay nakatago sa ilalim ng upuan. Mabilis na nakakonekta ang Wi-Fi. Karamihan sa mga customer ay mga kabataang Pilipino, nakasuot ng headphone, nakatungo at nagtatrabaho sa kanilang laptop. Ang ilan ay malayang nakikipag-usap sa mga kasosyo sa ibang bansa. Isang empleyado ang tumingala mula sa counter. Nang makita ako, bahagya siyang bumati. "Magandang umaga po." Pagkatapos ay inilipat niya sa Ingles, "Good morning. Same drink as yesterday or you want to try something new?" Naalala niya ang mukha ko, kahit na isa lang akong estranghero sa malaking lungsod na ito. Nag-order ako ng itim na kape ulit at pumili ng isang lugar malapit sa bintana. Habang binubuksan ko ang aking laptop upang suriin ang aking schedule ng panayam, narinig ko ang Ingles mula sa kabilang mesa. "Excuse me sir, mula po kayo sa mainland China, tama po? Ang accent niyo po kasi ay parang taga-Beijing."
Lumingon ako at nakita ang isang binata na nakasuot ng puting polo shirt, may simpleng relo, at nakatambak ang mga dokumento sa Ingles. Oo, mula Beijing. Paano mo nalaman? Ngumiti siya. Nagtrabaho po ako sa Shanghai ng 3 taon, sir. Base po sa accent, medyo mahuhulaan ko na. Malaki po ang naitulong sa akin ng mga Chinese noon. Hindi pa po ako nakakapagsalita ng Chinese, pero tinuruan nila ako. Tinulungan akong maghanap ng apartment at pagkain. Tahimik ako sandali. Sa aming online world, puro kwento lang na hindi gusto ng mga Pilipino ang mga Chinese dahil maingay at magulo. Ngunit ang taong nasa harapan ko ay nagsasalita tungkol sa kanyang karanasan sa China na may mga matang puno ng pasasalamat. At ngayon, ano ang nararamdaman mo sa mga turistang Chinese na pumupunta sa Pilipinas? Direktahan kong tanong. Nag-isip siya sandali. May mabuti at masama po, sir. Gaya ng mga turista mula sa bawat bansa. Pero kadalasan, sinusubukan lang ng mga Pilipino na intindihin at umangkop. Masaya po kami na makita mismo ng mga Chinese ang aming bansa, hindi lang base sa balita. Ang mga salitang iyon ay parang may nagpindot ng pause button sa puso ko. Nandito ako bilang isang tagapagbalita upang ibunyag ang kanyang bansa nang hindi pa man lang niya ikinukwento ang kanyang sarili ng direkta. Matapos ang maikling pag-uusap, bumalik siya sa kanyang trabaho. Ako naman ay kinuha ang aking telepono upang tingnan ang email. Bago ko maalala na kailangan kong maghilamos upang maging sariwa, pumasok ako sa banyo ng tindahan, dala lamang ang aking telepono at susi ng kwarto. Naiwan ko ang aking wallet sa bulsa ng pantalon na nakasabit sa upuan nang hindi pinapansin. Makalipas ang 10 minuto, nang bumalik ako at hahawakan ang aking pera upang bayaran ang inumin, nakita ko na wala na ang aking wallet. Hinalughog ko ang aking laptop bag. Sinuri ang bawat bulsa ng aking damit ngunit walang bakas. Ang tibok ng puso ko ay nagsimulang lumakas. Halos malunod ang tunog ng paggiling ng kape sa tindahan. Kinuha ko ang aking telepono at agad na nag-video call sa aking assistant sa Beijing. Yan, kung sasabihin ko sa iyo na nawala ang wallet ko sa ikalawang araw ko sa Maynila, ano ang sasabihin mo? Nagulantang ang kanyang mata. Diyan, tapos na siguro. Credit card, pera, dokumento, lahat ay nandoon. Tama ba? Nabasa ko na maraming scammer sa Pilipinas. Ang mga salita niya ay parang nagpatong-patong sa isip ko ang lahat ng preconception na nakita namin sa balita. Sasabihin ko pa sana na kailangan kong kanselahin ang aking panayam ngayon, bumalik sa hotel at tawagan upang ipablock ang lahat ng aking card. Ngunit bago ko pa matapos ang tawag, narinig ko ang tunog ng mga yabag na papalapit. "Excuse me, sir?" Ang boses ng empleyado sa harap ng tindahan ay narinig mula sa aking likuran. Lumingon ako. Nakatayo siya, bahagyang hingal, may hawak na bagay sa kanyang kamay. Ang pamilyar na itim na wallet. "Ito po ba ang sa inyo, sir? Nakalimutan niyo po sa lababo sa banyo." Natakot po ako na baka may iba pang makakuha, kaya iniligpit ko na po agad. Agad akong tumayo upang kunin ito. Binuksan ko at tiningnan ang loob. Ang lahat ng credit card, pera at ID ay kumpleto pa rin. Ang ginhawa ay parang malaking alon na bumulaga sa akin, ngunit sinundan din ito ng isa pang pakiramdam, ang hiya. "Maraming salamat po. Talagang maraming salamat." Sabi ko sa Ingles at Tsino na halo-halo, bago ko makuha ang ilang pera mula sa wallet ko. Gusto ko po sanang magbigay ng tip bilang pasasalamat. "Malaki po ang naitulong niyo sa akin." Bahagya siyang bumati, ngunit malinaw na umiling. "Walang anuman po, sir. Ito lang po ang tamang gawin. Kung sa akin po nangyari, gusto ko rin po na ibalik ng iba." Ang mga simpleng pangungusap na iyon ay bumigat sa aking puso. Habang bumalik siya sa counter, tahimik akong umupo. Ang aking assistant sa screen ay nagtanong pa rin, "Anong nangyari, kuya?" "Nakita ko na." Maikli kong sagot. Iningatan ng empleyado. Walang nawala kahit isang piraso. Tahimik sandali ang kabilang linya bago mahinang magsalita. "Swerte ka, kuya." Tiningnan ko ang wallet sa aking kamay at naisip, kung sa lungsod na pinagmulan ko, ilang porsyento kaya ang pagkakataong makakita ng ganito, hindi ko man lang kayang sagutin. Matapos ang mahabang pagkakaupo ng tahimik, nagpasya akong lumabas ng tindahan at sumakay ng LRT pabalik sa hotel. Sa platform, nakapila ang mga tao sa likod ng dilaw na linya. Walang nagtutulakan o nagsisingitan. Pagdating ng tren, walang sumisingit bago bumaba ang mga tao. Mahina ang mga usapan, halos hindi matabunan ang mga anunsyo. Ang upuan para sa mga nakatatanda ay bakante, ngunit walang nangahas na umupo.
kahit hindi naman masyadong puno ang tren. Nakatayo ako, hawak ang hawakan at tahimik na pinagmamasdan ang larawan. Ang wallet sa bulsa ng pantalon ko ay mas mabigat kaysa karaniwan, tila puno ng napakaraming tanong. Madalas nating itinuturo na walang disiplina o moralidad ang isang bansa mula sa mga upuan sa studio. Ngunit ngayon, sa lungsod na minsang sinabi kong puno ng problema, isang ordinaryong tao ang gumawa ng isang bagay na nagtulak sa akin na tanungin ang sarili ko kung sino ba talaga ang paurong sa pag-iisip. Nang hapon, sumakay ako patungo sa punong tanggapan ng Pinoy Tech Innovations, PTI, isang Filipino technology company na sumisikat sa Southeast Asian market. Matrapik tulad ng karaniwan sa Maynila, ngunit ang driver ng taxi ay nagpatugtog ng OPM ng mahina at sinabing may mahinahong boses, "Huwag kang magmadali, sir. Makakarating din tayo." Ang kanyang kalmado ay nagpatuloy sa akin na magpahinga. Pagbaba ko ng sasakyan sa harap ng gusali ng PTI, ang unang nakakuha ng aking atensyon ay ang pagiging moderno nito na pinagsama sa Filipino heritage. Isang matayog na asul na salamin na gusali, malinis na batong kalsada at isang maliit na hardin na may replika ng isang bahay kubo sa ilalim ng isang gumamela. Ang watawat ng Pilipinas ay marilag na iwinawagayway. Sa pagpasok ko sa lobby, agad na lumapit ang receptionist at bumati ng magalang, "Mabuhay po, Ginoong Wei Hua." Ang malinaw na accent sa Chinese ay nagpatigil sa akin ng isang segundo. Inihanda nila ang detalyadong impormasyon tungkol sa akin, higit pa sa inaasahan ko. Sa loob ng lobby, may face scanner, automated navigation robot, at isang seamless, tahimik na security system na gumagana ng tumpak, ng walang pagmamayabang. Ito ay maayos at malambing, ayon sa estilo ng Pilipino. Lumabas upang salubungin ako ang research manager ng kumpanya, si Ginoong Aljon. Maayos ang kanyang damit, malambing ang mukha, at may kahinahunan ng Pilipino na nagsisimula na akong masanay. "Welcome po. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ilang bahagi ng aming pananaliksik na maaaring makapagpabago sa inyong pananaw sa Pilipinas." Hindi ko alam na ang mga salitang iyon ay magiging totoo sa loob ng ilang minuto. Pagbukas ng pinto ng elevator, ang pangunahing research floor ng PTI ay nagpahinto sa aking paghinga sandali. Isang AI lab na puno ng real-time data analysis screen, mga robot na tumpak na gumagalaw, mga prototype ng solar energy system na umiikot kasama ng araw, at mga Pilipinong researcher na nasa huling bahagi ng 20s na seryosong nagtatrabaho. Ang ilan sa mga teknolohiya na nakita ko ay mas advanced pa sa mga nangungunang kumpanya sa China. Ipinaliwanag ni Ginoong Aljon ng may kumpiyansa, ngunit walang pagmamayabang, "Maliit man tingnan ang Pilipinas, ngunit hindi maliit ang aming pangarap. Hindi kami nakikipagkumpetensya sa dami, kundi sa kalidad." Huminto siya sandali bago idinagdag ang isang pangungusap na nagpatigil sa akin. "Tulad ng ating mga pinahahalagahan, ang tamang gawa ay nagsisimula sa tamang intensyon na may malasakit para sa lahat." Hindi ko inakala na ang ganitong pag-iisip ay gagamitin sa isang teknolohikal na kumpanya sa antas ng bansa. Sa Energy Research Zone, nakita ko ang isang grupo ng mga inhinyero mula Pilipinas, Japan, Europe at India na nagtatrabaho ng magkakasama. Hindi ko maiwasang itanong, "Bakit po ang daming dayuhan dito?" Ngumiti si Ginoong Aljon. "Dahil kailangan namin ng mahuhusay na tao, hindi lang mga Pilipino, laging bukas ang aming pinto para sa mga gustong mag-develop kasama namin." Ito ay salungat sa larawan na ipinapakita ng aming Chinese media na ang Pilipinas ay sarado at hindi handa makipagkumpetensya. Pagkatapos, inanyayahan niya ako na sumali sa isang maliit na research team meeting. Ang nakita ko ay lalong nagpakagulat sa akin. Lahat, mula sa mga bago hanggang sa mga team leader, ay malayang nakakapag-usap at nakakapagpalitan ng ideya. Walang paggamit ng kapangyarihan upang magpatahimik, walang pagmumura, walang tensyon. Ito ay parang isang laboratorio ng malayang ideya kaysa sa isang kumpanya na may istriktong hierarchy. Sa lunch break, dinala ako ni Ginoong Aljon sa kantin ng kumpanya. Iba't ibang lutuing Pinoy ang naroon, kaya hindi ko alam kung ano ang pipiliin. Adobo, sinigang, pansit, kare-kare, hanggang sa mga kakanin na may iba't ibang kulay. Nagbabahagi na ng mga empleyado ng pagkain. May ilang mesa na nagtatawanan, ang iba naman ay tumutulong magpaliwanag ng menu sa mga dayuhan.
Ito po ang kultura ng hospitality at pakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino, mahinang sabi ni Ginoong Aljon. Umupo ako at pinagmamasdan ang tanawin at naramdaman ko ang init sa aking puso dahil naaalala ko ang mga salitang minsan kong sinabi sa balita na hindi sumasabay ang Pilipinas, walang kakayahan ang Pilipinas na makipagkumpetensya. Ngunit ang nakita ko ngayon ay sumasalungat sa lahat ng aking nakaraang salita. Paglabas ko ng gusali ng PTI, tumigil ako at tiningnan ang aking anino sa salamin. Isang tanong ang malinaw na umalingaw-ngaw sa aking isip. Kung totoo na paurong ang bansang ito, bakit pakiramdam ko ay lalo akong nagiging paurong sa pag-iisip sa bawat minuto na ginugugol ko dito? Akala ko ay marami na akong nakita sa kinabukasan ng Pilipinas hanggang sa sumunod na araw, winasak ng Central Luzon Innovation Corridor CLIC ang lahat ng lumang larawan sa aking isip. Madaling araw kinabukasan, isang van mula sa Philippine Economic Agency ang sumundo sa akin sa harap ng hotel. Ang destinasyon ay ang CLIC, ang Central Luzon Innovation Corridor. Ang pangalan ay narinig ko sa mga report ng patakaran. Ngunit hindi ko inakala na may ganito pala kalaki. Itinuring ko lang itong magandang salita sa mga dokumento ng gobyerno ng isang developing country tulad ng madalas naming pagtawanan sa mga pulong. Habang umaalis ang sasakyan mula sa Maynila, ang matataas na gusali ay dahan-dahang nagpalit sa mga bukirin, hardin at maliliit na nayon. Lihim kong naisip, ito ang tunay na Pilipinas. Ang probinsya na walang kakaiba. Ngunit pagkatapos noon, nagsimulang magbago muli ang horizon. Malalaking crane, malilinis na puting pabrika ang nakahanay at mga karatula ng mga kumpanya ng electric vehicle mula sa iba't ibang bansa na pamilyar sa akin. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking research center, nakasulat ang karatula sa Filipino at Ingles, CLIC Innovation Center. Isang nasa edad na lalaki na nakasuot ng simpleng long-sleeved shirt ang lumabas upang bumati ng may ngiti. Magandang araw po. Ako po si Dr. Ramon. Welcome po sa Central Luzon Innovation Corridor ng Pilipinas. Sa isang maliit na meeting room, binuksan niya ang mapa sa screen para makita ko. Ang ruta na nagkokonekta sa mga daungan, paliparan, at ilang industrial park ay maayos na nakakonekta. Ipinaliwanag niya ang mga pamumuhunan sa infrastruktura, malinis na enerhiya, at electric vehicle sa simpleng paraan na agad na naintindihan. Ayaw po namin makipagkumpetensya kung sino ang makakagawa ng pinakamaraming pabrika, mahinang sabi niya. Ngunit gusto po namin na ang bawat pabrika na nakatayo dito ay magtatagal at rerespeto sa tao at sa kalikasan. Pagkatapos, dinala niya ako sa research center. Ang unang lab ay isang proyekto sa pagbuo ng battery system para sa mga electric vehicle at energy storage system. Ang mga bagong henerasyon ng Pilipinong researcher ay nagsusuri ng mga battery cell gamit ang modernong kagamitan. Sa tabi nito, may mga inhinyero mula sa Europe at Japan na magkakasamang nagsusuri ng mga resulta sa screen. Marami po tayong natutunan sa iba't ibang bansa, paliwanag ni Dr. Ramon. Ngunit hindi po natin kinokopya ng buo. Tinitingnan po natin kung paano ito babagay sa lipunang Pilipino. Ang susunod na kwarto ay isang scaled-down model ng isang smart grid, isang electrical system na pinamamahalaan batay sa aktwal na paggamit ng lungsod. Ang screen ay nagpapakita ng mga linya ng graph na umaakyat at bumababa ayon sa oras, na ginagaya ang kondisyon ng paggamit ng kuryente sa Kung gusto nating lumago ng responsable, kailangan nating maging matalino sa paggamit ng enerhiya, sabi niya. Ang mabilis na paglago ngunit mabilis na pagbagsak ay hindi ang nais ng Pilipinas. Kami ay tinuruan ng konsepto ng responsableng paglago para sa lahat, hindi isang magandang salita lamang, kundi isang balangkas ng pag-iisip sa pagdedesisyon sa pamumuhunan. Ang salitang responsableng paglago ay nagpatigil sa akin. Sa aking bansa, ang salitang inilalagay sa pedestal ay paglago, pagpapalawak, pagtaas. Samantalang ang sapat o katamtaman ay madalas tingnan na katumbas ng kawalan ng ambisyon. Ngunit dito, ginamit ito kasama ng salitang inobasyon nang walang pagkakasalungatan. Sa lunch break, pumunta kami sa kantin ng institusyon. Walang buffet, walang mamahaling pagkain. Mayroon lamang simpleng kanin at ulam at simpleng mga upuan. Ang mga researcher ay magkasamang kumakain, doktor man o bagong graduate. Ang mga Pilipino ay nagbabahagi ng ulam sa kanilang mga dayuhang kaibigan. Iniimbitahan sila na tikman ang sinigang at adobo ng may ngiti. Umupo ako at pinagmamasdan ang tanawin.
at naaalala ko ang mga kantin ng maraming malalaking kumpanya na napuntahan ko na malinaw na naghihiwalay sa executive at ordinaryong empleyado. Dito, lahat ay tila isang team. Habang pabalik sa meeting room, tinanong ko si Dr. Ramon ng may pagtataka. Sa tingin niyo po ba, malayo na ang agwat ng Pilipinas sa China pagdating sa ekonomiya? Tahimik siya sandali bago sumagot ng may mahinang ngiti. Kung titingnan lang po natin ang mga numero, marahil. Ngunit kung titingnan po natin ang balanse ng buhay ng tao, ang kapayapaan sa puso at ang relasyon sa komunidad, marahil po ay hindi po kami nahuhuli sa lahat ng bagay. Ang pangungusap na iyon ay parang may naglagay ng salamin sa aking harapan. Naalala ko ang aking mga lumang report na sinabi ko sa palabas na nahuhuli na ang Pilipinas, walang pangmatagalang kakayahan ang Pilipinas na makipagkumpetensya. Ngunit ngayon, sa maliit na silid na ito, nakita ko ang isang bansa na tahimik na namumuhunan sa kinabukasan na hindi lang tungkol sa mabilis na pagyaman, kundi sa pagiging matatag ng may dignidad. Sa van, habang pabalik sa Maynila, tumitingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga windmill na dahan-dahang umiikot sa isang burol, hindi kalayuan sa dulo ng tambutso ng isang malaking pabrika. Ang larawan na iyon ay nagsasabi sa akin ng higit pa sa mga numero ng GDP sa mga slide na ginamit ko. Nagsimula akong tanggapin sa sarili ko ng may hirap na marahil, ang problema ay hindi ang Pilipinas ang paurong, kundi ako na nakasuot ng lumang salamin ng mainstream media at tinatawag itong katotohanan. Matapos akong ihatid ng van pabalik sa Maynila, nang gabing iyon, matagal akong nakaupo ng tahimik sa tabi ng bintana ng aking kwarto. Ang larawan ng mga windmill sa CLIC at ang mga salita ni Dr. Ramon ay umiikot pa rin sa aking isip. Bago ako makatulog, nakatanggap ako ng isang email mula sa Philippine Coordination Team. Bukas ng umaga, malugod na tinatanggap ng Filipino Global News si Ginoong Wei Hua upang bisitahin ang newsroom at makipag-usap sa producer ng kanilang economic program kung kayo ay maginhawa. Gusto ng Filipino media na makita ng isang tagapagbalita mula sa mainland kung paano sila nagbabalita. Nakatitig ako sa kisame at naisip, marahil ito ay isa pang salamin na kailangan kong lakas loob na pagmasdan. Kinabukasan ng umaga, dumating ako sa gusali ng Filipino Global News na hindi ganoon kalaki, ngunit puno ng mga news screen. Ilang monitor ang nagpapalabas ng mga balita tungkol sa ekonomiya, palitan ng pera, politika, at mga larawan ng pagbaha sa Southern Philippines ng Salitan. Ang mga kabataang Pilipinong tagapagbalita ay may hawak na script, ang ilan ay nakikipag-usap sa telepono sa kanilang mga source, ang iba naman ay seryosong kumukuha ng notes. Ngunit ang kapaligiran ay hindi ganoon ka-tensyon tulad ng inaasahan, may narinig na tawanan paminsan-minsan. Isang maliit na babaeng producer na nakasalamin at may hawak na tablet ang lumapit upang magpakilala. Magandang umaga po. Ako po si Nika, ang producer ng economic program dito. Salamat po sa pagbisita nyo. Dahan-dahan siyang magsalita, malinaw at diretsyong nakatingin sa akin, tulad ng isang taong mas sanay magtanong kaysa sumagot. Ngayon, gusto po namin na makita nyo ang aming totoong newsroom bago mag-umaga. Mamaya po, may meeting kami sa news planning. Maaari po kayong umattend kung maginhawa. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo ako sa isang maliit na glass meeting room kasama ang news editor at mahigit 10 tagapagbalita. Sa whiteboard, nakasulat ang mga paksa: household debt, minimum wage, Chinese investors in the Philippines, inequality, at electricity cost. Nagsimula ang pulong sa boses ng editor. Ngayon, gusto po naming tutukan ang household debt at ang singil sa kuryente. Mas malaki po ang epekto nito sa ordinaryong tao kaysa sa mga numero ng GDP. Isang babaeng tagapagbalita ang nagtaas ng kamay at sumalungat. Pero kung puro problema lang po ang sasabihin natin, hindi po ba mararamdaman ng mga manonood na ang lahat ay masama? Hindi po ba dapat ipakita rin natin ang mga halimbawa ng mga taong nakakahanap ng solusyon? Ang isa pa ay idinagdag. Tama po. Sa tingin ko, dapat mayroon tayong parehong masama at mabuting kaso para makita ng mga tao na totoo ang problema, ngunit mayroon ding solusyon. Nakinig ako at nagulat. Ang pagtatalo sa silid na ito ay hindi ang pagpapatibay ng utos mula sa itaas, kundi ang pagpapalitan ng mga tanong ng may paggalang sa isa't isa. Walang nagtaas ng kamay at nagpakita ng pagkadismaya sa taong may ibang pananaw. Lumapit sa akin si Nietzsche at mahinang bumulong. Dito po,
Sinusubukan naming bigyan ng espasyo ang lahat ng boses, sir. Kahit na sa huli, kailangan naming magdesisyon sa isang pananaw lang para sa screen, ang proseso ay kailangang makinig sa isa't isa ng sapat. Naalala ko ang ilang pulong sa bahay kung saan ang paksa ay nakatakda na dapat magtapos sa positibong balita. Matapos ang pulong, umupo kami at nag-usap sa isang maliit na silid sa tabi ng studio. Binuksan ni Nietzsche ang isa sa aking online article sa kanyang tablet. Diretso po akong magtatanong, sir. Nang isinulat niyo po ito, nakapunta na po ba kayo sa Pilipinas? Tahimik ako sandali bago sumagot. Ito ang unang beses ko po na makatapak sa Pilipinas. Bago po nito, lahat ay galing sa mga report, numero at iba pang media. Bahagyang tumango si Nietzsche. Naiintindihan ko po. Dito rin po noon, kapag nagbabalita kami tungkol sa China, madalas kaming pumipili ng mga malalaking at nakakatakot na balita, bumagsak ang lungsod, nagbanggaan ang mga tren, polusyon. Nag-focus din po kami sa isang panig lang dahil mas madaling makakuha ng ratings. Huminto siya sandali bago magsalita ulit ng may taos-pusong tinig. Ngunit sa loob ng ilang taon, nagsimula kaming maramdaman na kung magpapakita kami ng larawan ng ibang bansa ng hindi patas, isang araw ay babalik ito at sisirain ang aming kredibilidad. Kaya sinisikap naming balansehin, nagsasalita kami tungkol sa problema at sa tagumpay. Tinanong ko siya, kapag tungkol naman sa sarili niyong bansa, naglakas loob ba kayong magsalita ng masama? Ngumiti si Nietzsche. Kung hindi po namin kayang sabihin ang problema, kahit lumaki pa ang GDP, hindi po kami paniniwalaan. Hindi po natin magagamot ang sugat kung hindi po natin bubuksan ang bendahe upang tingnan. Ang simpleng pangungusap na iyon ay mas malalim pa sa matinding kritisismo na narinig ko. Kinagabihan, inanyayahan ako ni Nika na kumain sa isang karinderya malapit sa istasyon ng tren. Maliit na tindahan, ilang mesang kahoy lang, ngunit malinis at puno ng mga manggagawa. Nag-order siya ng sinigang, adobo at ilang maliliit na piniritong gulay para pagbahagian. Ang lutuing Pilipino po, sir, kung matamis lang, nakakasawa. Kung maanghang lang, hindi po kayang kainin. Ang pinakamabuti ay may asim, anghang, tamis, alat, balanse. Ganoon din ang balita po. Kung puro kabutihan lang, hindi po kayo paniniwalaan. Kung puro kasamaan, mawawalan po ng pag-asa ang mga tao. Ang trabaho ng media ay timplahin ang lasa ng tama, hindi dayain ang dila. Tahimik ako sandali, tinitingnan ang isang mangkok ng sinigang na parehong mabango, maanghang at maasim. Bago ko mahinang sabihin, sa tingin ko, sa loob ng maraming taon, tinimpla ko ang balita tungkol sa Pilipinas ng isang lasa lang, ang lasang mapait. Tiningnan ako ni Nika ng may tingin na hindi naninisi, kundi may kapayapaan ng isang taong nagtanong na ng ganitong tanong sa sarili niya. Kung gayon, mabuti po at kayo mismo ang sumubok ng lasa, na ang bansang ito ay hindi lang iisa ang lasa. Kinagabihan, pagbalik sa hotel, binuksan ko ang aking laptop at pinanood ang aking mga lumang video clip. Ang mga palabas, kung saan sinabi ko na ang Pilipinas ay nahuhuli, walang kinabukasan sa teknolohiya at puno ng problema sa istruktura ng ekonomiya. Noon, nagsalita ako ng may kumpiyansa na may pulang graph at malaking negatibong numero sa screen. Ngayon, nakita ko lang ang isang lalaki na hindi pa nakakatapak sa lupain na kanyang pinag-uusapan. Isinara ko ang screen, sumandal sa upuan, at naramdaman ko na ang salitang tungkulin ng media na madalas kong ginagamit sa palabas ay nagsimulang magkaroon ng tunay na bigat. Hindi lang tungkulin na gawin ng mga tao na maniwala sa aming ikinukwento, kundi tungkulin na maglakas loob na tingnan ang ibang bansa at ang sarili ng may mas tapat na mata. Kinabukasan ng umaga, nagising ako na may kakaibang pakiramdam, tulad ng isang pinto sa aking puso na matagal nang sarado na biglang bumukas. Nagpasya ako na ngayon, hindi ako magiging tagapagbalita, kundi isang dayuhan na naglalakad sa Maynila ng walang paghuhusga. Sumakay ako sa LRT mula sa Avenida de los Santos. Ang mga tao ay tahimik na nakapila sa likod ng dilaw na linya. Walang sumisingit, walang nagrereklamo, kahit na rush hour. Sa loob ng tren, lahat ay tahimik, pinapanatili ang kanilang espasyo. Ang ilan ay nakatayo habang natutulog, ang iba naman ay nagbabasa. Naalala ko ang sinabi ni Nietzsche kahapon. Kung gusto mong maintindihan ang isang bansa, kailangan mong pakinggan ang mga boses na hindi maingay. Bumaba ako sa istasyon ng Quirino at naglakad patungo sa Luneta Park. Ang hangin sa umaga ay hindi masyadong mainit,
Mahina ang simoy ng hangin sa ilalim ng puno ng nara. Sa malawak na open field, may mga nakatatanda na nagta-tai chi ng sabay-sabay at may ritmo. Ang huni ng ibon at ang sikat ng araw na sumasalamin sa tubig. Hindi ito ang sibilisasyon na pinapakita, kundi ang kapayapaan na namana sa maraming henerasyon. Matagal akong nakatayo at pinagmamasdan sila hanggang sa may lumapit na isang matandang lalaki at nagtanong sa Ingles na may accent na Filipino. Mula po kayo sa China, sir. Nakapunta po ako sa Beijing 2 taon na ang nakakaraan. Napakabait po ng mga Chinese. Ngumiti ang kanyang asawa at idinagdag. Naligaw po kami sa China ng ilang beses, pero laging tinutulungan kami ng mga Chinese. Tahimik ako sandali. Napakalayo nito sa larawan ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa na pinalaki sa screen ng TV. Ang simpleng mga salita ng dalawang matatanda sa parke ay nagparamdam sa akin ng bahagyang kahihiyan sa aking mabilis na paghuhusga. Paglabas ko ng Luneta Park, naglakad ako sa mga maliliit na eskinita hanggang sa isang palengke sa umaga. Ang amoy ng prutas ay may halong amoy ng sampaguita. Ngumiti sa akin ang nagbebenta ng gulay at bumati ng masigla. Tikman niyo po, sir. Napakasarap. Sa mesa sa harap ng tindahan, may isang maliit na kahon ng pera. Kumuha ang mga bumibili ng kanilang gusto at inilalagay ang pera sa kahon nang hindi binabantayan ng tindera. Nakatayo ako at pinagmasdan sandali at wala akong nakita na kumuha ng iba bukod sa binayaran nila kahit na ito ay isang open market, walang guwardya, walang CCTV. Bumulong ako sa sarili ko, ito ba ang developing country na madalas pag-usapan ng aming media? Ang tiwala sa ganitong open setting ay matagal ko nang hindi nakita sa aking malaking lungsod hanggang sa nagsimulang bumagsak ang unang patak ng ulan. Mabilis laging dumating ang ulan sa Maynila. Nagmamadali akong sumilong sa ilalim ng bubong ng isang maliit na tindahan ng tubig. Ngumiti sa akin ang isang nasa edad na babae na nagbebenta ng tubig at nagsabi, "Halika po, sir. Pumasok po kayo." Sumilong sa ulan. Mababasa po kayo. Kinuha niya ang isang malinis na panyo at inabot sa akin. Basang-basa po ang mukha niyo. Punasan niyo po muna. Makalipas ang ilang minuto, lumakas ang ulan at bumuhos ang tubig sa kalsada. Sasakay na sana ako ng telepono para tumawag ng taxi, ngunit nawawala ang signal ng internet sa eskinita. Kaya kinuha ng nagtitinda ng tubig ang kanyang sariling telepono, nag-open ng Grab app at tinawagan ako ng sasakyan. "Walang anuman po, sir. Babayaran niyo na lang po ang driver. Tinulungan lang po kita." Dali-dali akong yumuko at nagpasalamat. "Napakabait niyo po. Maraming salamat talaga." Mahina siyang tumawa. Ganyan po ang mga Pilipino. Kung makakita po kami ng dayuhan na inabutan ng ulan, kailangan po namin silang tulungan. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagparamdam sa akin ng isang bagay na bumibigat sa aking dibdib. Ito ay init na may halong kahihiyan dahil sa aking isip, naroon pa rin ang mga lumang salita na sinabi ko na ang Pilipinas ay isang bansa na walang kaayusan, hindi mapagkakatiwalaan at puno ng panganib. Ngunit ngayon, ang katotohanan na nakita ko ay kabaligtaran ng lahat ng aking salita. Pagkatapos huminto ng ulan, sumakay ako ng Grab na tinawag niya. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ko ang isang tindahan kung saan nakaupo ang isang ina kasama ang kanyang anak sa ilalim ng malaking payong. Isang lalaking nasa edad na ang bumati at nagpasalamat sa driver ng motorsiklo na huminto para makatawid siya. Hindi ito ang larawan ng isang malaking lungsod tulad ng Singapore. Hindi ito ang pagka-advance ng Japan, ngunit ito ay ang balanse ng Pilipinas. Mainit, simple, ngunit puno ng pagkatao. Nang hapon, nakaupo ako sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng kalsada sa Makati. Tinitingnan ang mga taong dumadaan sa malinaw na salamin. Ang ilan ay may hawak na bulaklak, ang ilan ay may hawak na lotto ticket, ang ilan ay may hawak na supot ng pagkain para sa pamilya. Naramdaman ko na ang bansang ito ay hindi nagsisikap na makipagkumpetensya para manalo laban sa sinuman, kundi nagsisikap na maging isang lugar kung saan ang mga tao ay mabubuhay ng hindi nasasaktan. Isang tanong ang hindi maiiwasang pumasok sa aking isip. Kung babalik ako sa China, magkakaroon kaya ako ng lakas loob na sabihin ang mga nakita ko ngayon? O babalik ako sa pagsasabi ng mga lumang salita na lalong magpapalito sa mga tao tungkol sa Pilipinas? Ang pag-iisip na iyon ay mas mabigat kaysa sa lahat ng bagahe na dinala ko sa buong biyahe. Pumikit ako, huminga ng malalim,
at alam ko na anuman ang mangyari bukas, hindi na ako makakabalik sa dati. Nang gabing iyon ang huling gabi ko sa Maynila. Nakaupo ako sa tabi ng bintana ng hotel, nakatanaw sa mga ginintuang ilaw sa Ayala Avenue na dahan-dahang nawawala sa kalangitan ng gabi. Ang lungsod na ito ay hindi nagmamadali na patunayan ang anumang bagay sa sinuman, ngunit tahimik na tinuruan ako sa loob ng ilang araw na lumipas. Tinuruan ako ng mga ordinaryong tao, maliliit na barangay health center, mga community library, mga palengke na puno ng tiwala, at mga ngiti na walang anumang pagkukunwari. Pumikit ako at tinanong ang sarili ko ulit. Pagbalik ko sa China, magkakaroon kaya ako ng lakas loob na sabihin ang lahat ng katotohanan ito? Ang sagot ay mas malinaw kaysa kailanman. Oo, magsasalita ako. Gaano man kaliit ang aking boses. Dahil ipinakita sa akin ng Pilipinas na ang katotohanan ay hindi isang engrandeng bagay. Ito ay maliliit na detalye sa buhay ng ordinaryong tao. Isang kamay na inabot kapag umuulan, ang ngiti ng isang nurse na nagpapalakas ng loob sa pasyente o isang simpleng pangungusap na huwag hayaang may magdusa. At nang makita ko ang lahat ng ito ng personal, hindi ko na kayang dayain ang sarili ko. Bago ko isara ang aking maleta, isinulat ko ang isang pangungusap sa aking notebook. Hindi inalis ng Pilipinas ang aking pagkiling sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa isang mas malalim na paraan, sa kung paano sila namumuhay. Ngumiti ako ng bahagya at isinara ang notebook. Ang aking paglalakbay ay maaaring matapos dito, ngunit ang paglalakbay ng katotohanan ay nagsisimula pa lang.